Hello. Tayo po tayong lahat. Let's worship our God. Palakpakan po natin siya sa umagang ito. Hallelujah to your name, God. Pinupuri ka namin sa umagang ito. We praise you, Lord, this morning. Hallelujah to your name.
Lord, thank you for you are good, Panginoon. You are good. God is on the throne. He reigns forevermore. Just think about it. Just think about it. Why should I worry? Why should I fear? Why should I run when Jesus is here? I'm safe in His arms, safe in His arms, and nothing can take me away from His love. Why should I worry? Why should I fear? Why should I run when Jesus is here? I'm safe in His arms, safe in His heart, and nothing can take me away from His love. God is on the throne. He reigns forevermore. Just think about it. Just think about it. God is always good. He loves like a father should. Just think about it. Just think about it. When I am anxious, when I'm afraid, I find the strength when I call on His name. I'm safe in His arms, safe in His heart, and nothing can take me away. Oh, it's the King of power, King of kings. He is the Lord over everything. To Him be the glory, honor, and praise forever and ever. Amen. Oh, God is on the
Good morning po sa lahat. Nangitian na po ba natin ating pong mga katabi? Ayan. Ngitian niyo po ulit yung mga katabi niyo at sabihin niyo po, pinapatawad na kita. Alam niyo po, nung last Sunday, napakagandang mensahe na po ng pagpapatawad. At kanina discuss din po namin sa growth class yung pagpapatawad na yon. Minsan niisip natin yung 490, 7 to the 7 or 70 to the 7th power, ano, na 490. Parang imposible yung pagpapatawad na yon. Pero may realization po ako, pwede pala, applicable pala siya sa mag-asawa. Pwede pala. Kasi nga naman, araw-araw kayo magkasama, di ba? Nag-aaway kayo. Sorry na. Ang dami mo na sorry, no? Especially kung mahaba-haba na rin yung pagsasama ninyo. So, pwede. But anyway, maganda po yung yung ginagawa po ni Lord, lalo na po sa mga talingaga. And this morning, I approached this text today na mayroon pong lubos na panalangin at pag-iingat sa pag-aaral. Kasi ito po kasi isang bahagi ng salita ng Diyos na we must get right. Kailangan pong tama ito. At kapag binasa natin po ito, kanina binasa po yung text natin pong bibigyan pansin ngayon, matatakot agad tayo doon sa napakalaking commitment na hinihingi sa atin. Okay po yun. So, may malaki pong commitment na hinihingi sa atin. And most of the time, yung po bang commitment na yun pag binasa po natin, minsan gagawa tayo ng ibang dahilan para makaiwas po dito. Gagawa tayo ng ibang dahilan. May tatlong grupo po ng confessing Christian sa panahon natin ngayon. Una po, yung una, kapag tinanong mo kung ikaw ba'y Kristiyano, ang mabilis na sagot ay, oo. And most of the time, ito pong mga grupo na ito ng nagsasabi sila ay Kristiyano, ay base lamang po doon sa social idea that basically everyone is Christian, is a Christian. And most in this group have no idea kung ano ibig sabihin ng gospel o mabuting balita. Sila yung mga taong okay na mayroong Biblia sa bahay. That's the first group. Ang second group of people naman ay naniniwalang they are Christian. Kasi kaya nilang magsabi ng ilang katotohanan mula sa Biblia at kung tatanungin mo sila ng ilang mga katanungan, makapagbibigay sila ng tamang sagot. At they own Bibles at marahil pa minsan-minsan binabasa nila ito. And if you ask them a question na, Kristiyano ka ba? Ako pa. Siyempre, Kristiyano ako. Yan ang sagot. Meron din naman sa ikatlong grupo. Naniniwala na kapag lumapit ka sa altar, sa harapan, sa church, at umiiyak, at sumabay doon sa panalangin ng pastor na may pagluha, Kristiyano ka na. Pag tinanong mo sila, siyempre, tumanggap ako eh. Yan. Alisin po muna natin sa isipan natin ang mga ideyang ito. Ano po? Kasi, ano po ang sabihin ko? Tahasan ko po sasabihin, wala po itong katotohanan. Hindi po totoo yan. Ganyan pa man, ang nagpapahirap sa atin, tungkol po doon sa mga ideyang yon, ay kinalakihan na natin ang mga ideyang ito mula pa nung bata pa tayo. In fact, I one of those who came, hindi pala ako pumunta sa harapan. Andun lang ako sa aking upuan nang tumanggap ako sa Panginoon. Hindi ako pumunta sa harapan kasi nahiya ako dahil presidente na ako ng young people, hindi pa ako Kristiyano. Kaya hindi ako pumunta sa harapan, nahiya ako sa mga kasama ko. Pero kung maaari po ngayong umaga, tignan po muna natin ang Kristyanismo, ano po, at wag natin tignan ito ayon doon sa ating paniniwala. Kundi tignan po natin ito ayon sa sinasabi ng Panginoong Hesus mismo sa kanya po mga salita, kung ano talaga ang pagiging isang Kristiyano. For the next few minutes, let's pretend that this is the first time we're hearing the requirements of Christ when it comes to Christianity. First time natin. Pretend lang po natin na ito yung unang-unang pagkakataon. Pero ito po, I must qualify one very important point dito po. Ano po. Kapag ginamit po ng Panginoon Hesus yung salitang Kristiyano, kapag ginagamit po ng Panginoon Hesus yun, ang salitang disciple sa ating pong text, ito po ay kasing hulugan ng Kristiyano.
synonymous with the word Christian. Hindi po magkaiba to. A Christian is a disciple and there are no Christian who are not disciple. There are no Christian who are not disciple. A disciple is not a super Christian or something you become after you save. Hindi po. A disciple is a Christian. Hindi po super. Pagka may narinig kayo, disciple. Disciple yan, magaling yan. Hindi po. Hindi po ganon. Ikaw din, pag Kristiyano ka, disciple ang tawag doon. And in fact, ang sabi pong ganon sa Acts chapter 11, verse 26, and when he had found him, he brought him to Antioch. For a whole year, they met with the church and taught a great many people. And in Antioch, the disciples were first called Christians. Okay. So, malinaw po yun. Anong nauna? Christian o disciple? Disciples ang nauna. Hindi po Christian. Tinawag na silang Christian kasi tagasunod sila ni Christ. Tinawag kayong Noranian kasi tagasunod kayo ni Nora ng panahon ninyo. Vilmanians kasi mga Vilmanians kayo. Sorry po. Ako po ay Noranian. Hindi po. Ang ate ko po yun. Pakinggan po natin muli ang salita ng Diyos. Kanina po binasa po yon. At ito po ang ating central theme. All Christians must be ready, if need be, to give up everything for the call of Christ. That is our central theme na pag-uusapan po natin ngayong umaga. So balikan po natin yung ating po pag-aaral sa Luke chapter 14. Ang sabi pong gano'n, una-una, large crowds were traveling with Jesus. Malaking crowd. Sumusunod sa Kanya. In fact, ito po mga panahong ito, malaking-malaki na po itong crowd na ito. Narinig na natin yung preaching tungkol sa feeding of 4,000, feeding of 5,000, hindi pa kasama yung mga bata, hindi pa kasama yung mga babae. And possibly during that time, mga 10,000 mahigit ito. At wag natin isipin yung space. Maraming space ito. Wala pang mga malalaking building. At alam natin na laging merong pong pamamaraan ng Panginoon Jesus para marinig siya ng mga tao. So, large crowd were traveling with Jesus. At parang alam po ng Panginoon Jesus na yung large following ay hindi totoo lahat. Hindi lahat po yung totoo. Dahil marami sa kanila ay sumusunod lang dahil naging popular na siya. At sa halip na commitment, ang ginagawa ng mga tao sa pagsunod, happenings. Alam niyo po ng mga bata pa kami, meron kami natawag na may happenings tayo ngayon. Hanggang ngayon ba ginagamit pa ng kabataan to? Hindi na, no? Hindi na. Ay, ganap na. Aba, gumanda na. Tagalog na. May ganap. Yeah, may happenings. Ito yung mga happenings noon. Na large crowd following Jesus. Nakita po ng Panginoon Jesus yun. Alam niyo po, example po ng mga large crowd. Noong po 1970, biyaya naman po ng Panginoon, buhay na po ako noon. Noong 1970, meron pong Jesus Movement. Sino po nakaano sa inyo ng Jesus Revolution, Jesus Movement ng panahon namin? Wala. Dapat hindi na ako nagtanong sa inyo. Yung pong time na ngayon, sa Southern California, pinasimulan ng isang Kristiyano, katulong po ang Calvary Chapel sa panguna ni Chuck Smith. Yung pong panahon ng 1970s, mga hippies po ito. Mga hippies. Para panoorin niyo po sa Netflix yung Jesus Revolution. Pag-uwi niyo sa bahay, panoorin niyo Jesus Revolution. Si Chuck Smith ng Calvary Chapel, siya po ang naroroon sa time na yon. Pero meron pong isang hippie na pumunta po sa church na nag-share siya ng gospel. At naging bahagi po ni Chuck Smith yon. So, nagkaroon sila ng parang winelcome ni Chuck Smith yun sa church. Yung mga hippies na yon. At yung hippie na ito, alam niyo po yung mga hippies yung mga hindi naliligo, tsaka hindi po nagpapalit ng damit, mahaba buhok. Ayan, dati, ganun po ako eh. Hippie. Alam niyo po ba ng time na yon sa Jesus Revolution? Because of that, dahil po doon sa revolution na yon, doon sa mga hippies na yon, actually si Chuck Smith po lumabas na po ng church niya, naglagay na ng tent kasi hindi naman kasya sa church niya. Ang baptism na ginagawa nila noon, umaabot po ng 1,000 sa isang araw. And almost every day, they baptized. Marami po yan.
Isa po doon ay si, anong pangalan nun? Sorry, maano tong ano. Tumatama sa ilong ko siguro masyadong malaking butas. Sino nga yun? Si Greg Laurie. Si Greg Laurie. Very familiar person po ngayon si Greg Laurie sa States. Isa po siya doon sa mga naligtas. Pero ito pong gusto ko sabihin. Large crowd, marami rin hindi nagpatuloy. Marami rin nagpatuloy. Ano po? Pero hindi ibig sabihin nila, pag lahat ng sumusunod, okay yun. Then there's another large crowd na naalala ko. And I think makaka-relate na iba dito. Ano po? 1977, Billy Graham Crusade. Sino? Ayun, meron na. Ayun. Yan. Yan yung, Pastor, tumaas lang kami, kasama ka ron. Billy Graham Crusade, 1977. Ito yung, sa lahat ng mga, dito po sa Metro Manila, makakita ka na, I found it. Na sticker. I found it. At dahil yun na ipinalabas po in 6 months time bago dumating si Billy Graham, maraming nagtatanong, ano yung I found it? Ano yung I found it? May lumabas na nga na commercial na I found it. Na ano, kasi walang nagsasabi kung ano I found it. In fact, darating po ang evangelist Billy Graham para po magkaroon po ng crusade doon po sa Manila Memorial Stadium, na dati football stadium natin. Doon po ginanap po yun. At doon po, iniisip po ng mga organizer ni Billy Graham na siguro mga 30,000 idalangin natin na dumating. Alam niyo po yung first night, ang dumating po ay 40,000 people doon sa stadium na yon para sa first night ng Billy Graham. At hindi lamang po yun, meron pong 4,000 confession, yung doon sa, doon sa card. Yung sinusulat po doon sa card. Meron pong about 4,470 decisions for Christ. At ang 30% po doon ay mga Katoliko po. Maraming na-save. Mga leaders na po ngayon, yung karamihan doon. Pero hindi lahat ay nagpatuloy sa kanilang paglilingkod sa Panginoon. So ito po ibig sabihin ng large crowd. We have mega churches. Di po ba? Marami yan. Pag pumasok sa church yan, ang dami. Paglabas niya, are you still a follower of Jesus? Are you still a disciple? Now, tingnan po natin ilang characteristic of a true disciple according to Jesus. Ang bagabag po dito, unang-unang sinabi kaagad, ang Panginoon Jesus doon sa large crowd. Sabi niya ganun, if anyone comes to me, and does not hate his father and mother, his wife and children, his brothers and sisters, yes, even his own life, he cannot be my disciple. Okay? Parang ang bigat naman. Ang bigat naman po yung word na yon. Unless a person hates even his close family members, even his own life, can't be a disciple. Ang Greek word po na ginamit dito sa hate ay miseo. Ang ibig po sabihin ay detest o abhor. Yung bang ang detest po ay kasusuklaman nga yan or kapopuotan, kahamakin mo. Ang word na ito ay parang sasabi siya na hanggat di mo kinasusuklaman ang magulang mo, hindi ka pwedeng tagasunod ko. Oo naman, ang bigat naman po noon. Ano po? Malaking tanong po ito sa ating mga puso. But Jesus is using a hyperbole, a figure of speech. Gumagamit po siya ng figure of speech, yung talinghagang pananalita that uses an exaggerated, extravagant statement to create a strong emotional response and maximum impact. Isang pinalabis na pahayag upang makagawa ng isang punto na mayroon pong kabigatan. Parang makagawa po ng isang punto na pinakamataas na epekto. Nakita na natin ito dati sa ilang mga pagtuturo ng ating Panginoon Jesus. Nung nakaraan, binanggit po ng Pastor Willie kung ano po yung talinghaga. At nakita po natin doon na talagang ginagawa po ito ng Panginoon Jesus. Pero yung pong word na hate ay kinasusuklaman, hindi po ito pwedeng loveless.
kapag sinabi nating loveless, huwag mo masyadong ibigin ang iyong pamilya, mawawalan po na impact yung pong word na ginamit na po ni Jesus tungkol dun sa kasusuklaman. But then, babalik po tayo doon sa paggamit niya po ng salitang yon, salita po ito na pinalakas niya yung impact na yon para maintindihan natin mabuti. For example po, nakita natin ito. For example po, yung cutting of off's one hand. Sabi pong ganun sa Matthew chapter 5. If your right eye causes you to sin, ano po sabi? Dukutin mo, mata mo. Sabi, mas mabuti pang wala kang isang mata kaysa pumunta ka sa impyerno. O ang kamay mo nagkasala, sabi ganun. Yung isang kamay mo nagkasala, putulin mo. Throw it away, tapon mo. Yan po yun. Ganun kabigat po yun. Kung nagkasala ka, ganun yun. Ganun yung parang pagkakapareho sa kanya. At meron din po, binanggit po ni Jesus tungkol doon sa Matthew chapter 19 verse 24. It is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich person to enter the kingdom of God. Mas madali pa raw sa kamelyo na pumasok sa butas ng karayom kaysa sa isang mayaman. So ito po ay mga talinghagang salita. At Luke chapter 6 verse 29, alam po natin yung pag sinampal ka sa kanan, ibigay mong kaliwa. At nagkaroon po tayo ng konting demonstration doon. At alam din po natin na kapag ninakawang ka, kinuhan damit mo, ibigay mo yung panloob mo. Hindi mo ba? Ito po yung mga accepting violence and robbery na okay lang. Then meron din po na sinabing ganun, bakit ka tumitingin doon sa puwing ng iyong sa puwing ng iyong kapatid samantalang meron kang troso sa harapan mo? Yun po yun. How can you say to your brother, let me take you out that speck in your eyes kung meron ka namang troso doon sa iyong mata. Now, sinasabi po ito ng Panginoon Jesus upang maging kapansin-pansin at hindi makalimutan ng tagapakinig isang paraan na umahamon sa atin na isipin nating mabuti ang kanyang sinasabi. Isipin natin mabuti ang kanyang sinasabi. He doesn't desire to turn away true followers. Only those who are superficial. Hinggan po natin maigi. Ninanais ni Jesus na ang lahat ng tao ay lumapit sa Kanya, ngunit sa pangkalahatang pagtawag. Kasama na po dito yung tawag sa pagiging disipulo. So wala po ritong mild calling, hindi po. Ito po meron general calling sa lahat na sumunod kayo sa akin. Pero doon sa general calling na yon, wala po exemption doon. Lahat kayo na susunod sa akin ay disipulo. Lahat kayo na susunod sa akin ay disipulo. At ito yung mga pamantayan ng pagiging disipulo. Priority ako sa buhay ninyo, hindi ang iyong pamilya, hindi ang iyong anak, hindi ang kung sino man tao, kundi ako ang iyong priority. Inihambing niya ang karapatan natin kay Jesus sa pinakamatibay na paraan. Gaano man tayo kalapit sa isa't isa o bilang isang pamilya, ang pagsunod kay Jesus ang dapat number 1. Walang iba na dapat lumagay doon sa pwestong yon. Amen po ba? We are not called to hate others. We're not called to hate our family. What we are called to do is to love Jesus much more than we love anyone else. Now, hindi po ito excuse para itrato mo ang pamilya ng walang halaga sa'yo. Diba sabi mo, okay, yung pala di bahala, susunod ako kay Lord. Bahala na pamilya ko. Hindi pwede itrato with disrespect. Naroroon pa rin ang responsibilidad natin sa ating pamilya. In fact, sinulat nga po ni Apostol Paul na, if anyone does not provide for his relatives, and especially for his immediate family, he has denied the faith and is worse than an unbeliever. So, nandun pa rin po yung ating responsibilidad sa ating pamilya. Nangangahulugan nito na ang pagsunod kay Jesus ay dapat unahin. Kahit na ito ay masakit, kahit na ito ay mahirap at hindi maunawaan, hindi mauna ang kagustuhan ng ating magulang. Ang direksyon ng Jesus ang manguna.
Hindi mauna ang kagustuhan ng ating asawa o ng ating anak. Ang direksyon ni Jesus ang manguna. At sasabihin ko rin po ito sa mga kabataan. Hindi mauna ang direksyon ng inyong magulang, ang direksyon ni Jesus ang manguna. And with that, gusto ko pong ipaalala na ang mission sa department po natin dito sa church ay maglalagay po ng scholarship para sa mga young people na gusto po magpastor. Taas mo kami na gusto magpastor. Ako wala pa yata. Hindi pa handa. Young people na gusto po magpastor. Ang missions department po, kasama po natin, church po, magbibigay po tayo ng scholarship starting ngayon. Ano po, parang maganda na, na meron na kagad tayong nailalagay ng mga kabataan. At tandaan po natin, ito po dapat ay kalooban ng Diyos. At kung ang Diyos ay sinasabi sa ating kabataan na magpastor ka, magpastor ka. Paglungkod ka, huwag kang matakot. Kung kami natakot ng panahon namin ngayon, hindi kami nakatayo dito ngayon. Hindi po kami nakatayo dito ngayon. It is only by the grace of God na nagpapatuloy po kami. Ang second characteristic po ng true disciple, he is willing to give up everything. I-give up niya lahat. In the same way, sabi ganoon, any of you who does not give up everything he has cannot be my disciples. Ano po ibig sabihin ng giving up everything? Yung Greek word po na ginamit dito ay apotaso. Na ibig sabihin ay farewell, magpaalam ka na, o take leave. Figuratively, i-renounce mo to. Iwanan mo na. I-give up mo. Alam niyo po, ang kakaibang katangian ng pagiging disipulo ay ang pagsasa isang tabi ng mga bagay na nakikipagkumpetensya sa ating pagsunod sa Diyos. Yung pong ibig sabihin ng discipleship ay yung mayroon bang mga bagay na nakikipagkumpetensya sa ating pagsunod sa Diyos. Kung araw ba ng pagsamba, ano yung mga bagay na nakikipagkumpetensya sa atin? Bakit hindi tayo makasamba? Kung araw ba ng atin pong pananalangin kahit sa ating tahanan, ano yung mga nakikipagkumpetensya? Kaya hindi tayo makapanalangin sa Kanya. Ito po yung ang pagiging disciple ay isinaisan tabi mo yung mga bagay na yon, material man yan, anumang bagay na yan, inaalis mo yan sapagkat yan ay yung mahadlang sa iyong pagsunod kay Jesus. Nakita po natin yung katotohanan ito sa kanyang mga disipulo. For example po, si Peter, James, at saka si John. Iniwan ang kanilang mga lambat. Di po ba? They left everything. Si Levi, yung pong tax collector, o si Matthew, na tax collector, iniwan yung trabaho niyang tax collector. Ganda pa naman ang trabaho niya. Laki ng kita ron. Si Zacchaeus, sabing ganon, ibinigay niya ang kalahati ng kanyang kayamanan. The rich young ruler, yung mayamang lalaking, mayamang lalaki, sabing ganon, challenge siya na iwanan niya ang kanyang kayamanan at sumunod sa Panginoon Jesus. Hindi sumunod. Ano sabi sa salita ng Diyos? Lumayo siyang malungkot. Lumayo siyang malungkot. Umalis siyang malungkot. Anong pipigil sa atin para ganap na sumunod sa Panginoon Jesus? Ano po ba? Ano ba ang mga dapat natin isuko kay Kristo upang hindi maging hadlang sa ating pagsunod sa Kanya? Pera ang umawak sa puso ng rich young ruler. Sa atin po ba? Ano pong mahawak dito? Binigyan din po ng Panginoon sa Kanya sinabi sa pamagitan ng dalawang talinghaga o metaphor. Pagwawangis, naglalarawan ng paghahanda at pagsunod sa spiritual application na pwede po natin tignan. Dito na po magsisimula ang ating pong mensahe ngayong umaga. Count the cost when building a tower. The tower. Count the cost, sabi pong ganon. Alam niyo po, sa lugar po namin, lagi ko po nababalikan yung mga taon na po. Nung mga taon po siguro 1995, pag umuwi kami ni Beth sa bahay, meron kami nakikitang building o bahay
na hindi siya maganda masyado. Pero isang araw, nagsimula na magtayo ng building. Mukhang malaking-malaki yung itatayo nila at yung mula doon sa maliit na bahay, naglagay na sila ng cover na gano'n. Parang binabalutan na nila at lalagay na. Pero dumating po yung pagkakataon, walang nangyari. Hindi po kayo maniniwala. Hanggang ngayon, yung pa rin itsura niya. Nasira na yung mga unang nilagay nila, hindi na naipagpatuloy, sirang-sira na po. Nagkaroon po ng problema. It becomes a monument to a poor planning, nagka-problema sa pera o hindi siguro agad na kwentang tama na gastusin. Yun po. Ang kadalasan nangyayari ay kapag ganito po, nag-build tayo, tapos sa panahon natin ngayon, uutang tayo sa bangko. Di po ba? Magpapagawa ng bahay, at sa dami ng gustong gawin para mapaganda, sumusobra na sa budget, hanggang sa hindi na kayang tapusin pa. Hindi na magre-release pa ang SSS o yung bangko inutangan mo hanggat hindi niya nakikita tapos lahat. Yan naman ang ginagawa ng mga bangko. So, wala po. Hindi na natapos. At uutang ulit tayo. But in Jesus' day, people couldn't go to the bank and get a big loan. So, kapag naubusan po sila ng pera sa pagtatayo ng building, kahit na sa gitna pa sila ng construction, hihinto sila. Now, para maiwasan po ito, ay dapat sabi po ng Panginoon Jesus, umupo muna, magkwenta, tignan maigi kung kayang tapusin ang project. Kung hindi tiyak, they could end up with a building that is half completed. At sinabi na Jesus sa ang mga sumusunod na pangyayari, sabi niya, maaaring ito mangyari. Verse 29, otherwise, when he has laid the foundation and is not able to finish it, all who see it begin to mock him, saying, this man began to build and was not able to finish. Alam nilang kinulang ka sa pera because you didn't plan well enough. Sabi po nga, all who see it begin to mock him. If you start a building but don't finish it, magmumukha kang ewan. Hindi po ba? And people will make fun of you. Spiritual speaking. I-picture po ang isang tao who talk about their relationship with Christ. Nagsishare siya at sinasabi niya sa iba ang patungkol sa Panginoon Jesus, tanggapin mo si Kristo, patawarin ka sa kanyang kasalanan, at baka kinikriticize niya pa yung ibang religion, sasabi niya, ako lang talaga, si Kristo, niligtas ako. But then, he stopped following Christ. Tumigil. Ano sa palagay niya sasabihin sa kanya ng mga tao? Kristiyano, kakanta-kanta pa, praise the Lord pa, ayun. Tatambay, iinom. Buti pa kami, wala kami sinasabi. Okay lang. Marami mga Kristiyano na napakagaling sa simula, hindi nagpapatuloy. Hindi ko po ginajudge po yung ganong sitwasyon. Nakakaawa po. At sabi nga pong ganong salita ng Diyos, kung nagsimula ka, patuloy ka. Magpatuloy ka. Sinimulan mo yan eh. At bago mo sinimulan yan, dapat tinignan mo muna, nagkwenta ka muna. Kaya mo ba? Following Christ is not a risk. There's no risk in following Christ, but there is cost in following Christ. Yung risk, danger. Walang danger sa pagsunod sa Panginoon Jesus. But there is cost. Mayroong pong halaga, mayroong kabayaran. Pagsunod sa Panginoon. Kaya, alam niyo ba, nung nagre-research po ako tungkol po doon sa mga Kristiyano nga bang tumalikod. Alam niyo po, nakita ko yung the year 2019. Ang siyang pinakamaraming Christian leader na tumalikod sa kanilang pananampalataya. Nagulat nga po ako nung makita ko ito. Mga magagaling na Christian leader. Noong po taong 2019. At sunod-sunod po yun. Hindi na po ako magsasabi pa ng pangalan. Baka mabanggit ko pa yung pangalan ng kaibigan ko. Mas mabuti sana, sabi ko gano'n, kung hindi ka na nag-claim na ikaw isang Kristiyano. Sa simula pa lamang, kaysa sa ginawa mong pag-aangkin na yon at tumigil ka ng pagsunod sa Kanya.
Pinipigilan ng Panginoon Jesus sa mga tao na gustong sumunod sa Kanya na ihihinto din naman sa kalaunan. Kaya tayo po rito, ng mga nakaupo at nag-claim na Christian, sabi po natin, magpapatuloy tayo. Magpapatuloy. We have to count the cost. Ang ikalawang paglalarawan po, count the cost when going to war. Bakit naman may gera pa, no? Sa Luke chapter 14, verse 31, sabi po, or what king going out to encounter another king in war will not sit down first and deliberate whether he is able with 10,000 to meet him who comes against him with 20,000. And if not, while the other is yet a great way off, sabi ko noon, a great way off, he sends a delegation and asks for terms of peace. So ito po yon. Noon pong panahon, nung unang panahon, kapag isang kaharian ay lulusob sa kalabang kaharian o army, kadalasan ay hindi nila alam kung gaano karaming parating na army. Pagka nanonood po kayo ng mga laban noon, lalo ng mga Chinese na makikita niyo po na malayo pa lang, pinupuntahan na kagad yung bago dumating. Tinitignan na po kagad nila kung gaano karami ito. Nako, 20,000, tayo 10,000 lang. So ang gagawin po nung kalabang hari nandito, nung malaman niya na gano'n, ang gagawin niya kagad, pupuntahan niya kagad yon. Pupuntahan nila yon, yung papunta sa kanila. At kailangan puntahan kagad nila. At magkaroon sila ng term of peace. Kasi kung hindi po, kung mag-iisip pa siya, pag dumating na siya at malapit na, at sasabihin niya gano'n, ano lang tayo, peace na lang tayo. Ang sasabihin ng kalabang hari, hindi na. Ang layo na ng lakbay namin. 2 buwan kaming naglalakbay. Tapos sasabihin mo sa amin, wag na lang. Hindi na. Lulusob na kami. Ganun po yon. Hindi maaari na malayo pa, okay lang yan. Pag dumating, at saka tayo makipag-usap sa kanila. Hindi po. Pag dumating na po yon, hindi na sila pwedeng pigilan pa. Ito po ang isang katotohanan. Kaawa-awa ang mga taong lumalaban sa isang hari na hindi nila kayang talunin. Ngunit yung mga taong alam nilang wala silang kakayang lumaban, kahagad-agad na umaharap sa hari and they will seek terms of peace. Mga kapatid, may isang haring kakaharapin natin. At ayaw nating makipagdigma sa kanya. Ito ay isang labanan na tiyak talo tayo. Instead, we should seek terms of peace. Mga kapatid, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Yun ang ating kapayapaan. Kaaway tayo dati ng Diyos. Kaya maaga pa lang, makipagbati na tayo, makipag-ayos na tayo. Dapat po ay we are already justified by faith. We are made righteous by faith. We have peace with God by faith. Which means, sa halip na tayo ay kalaban ng Diyos dahil sa kasalanan, nagkaroon tayo ng kapayapaan sa pamagitan ni Kristo Jesus. At kung dumating man ang hari, natitiyak natin tayo ay nakipag-isa na sa Kanya sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo. At hindi na tayo mapapahamak pa. Ikatlo po, at ito po yung pinakahuli, characteristic of a true disciple. He must count the cost and persevere. There are two sides to Jesus' teaching dito po sa ating binasa. Una, pakinggan po ninyo, pinipigilan niya ang mga unbeliever na huwag sumunod sa Kanya. Kung magsisimula kayo, pagtapos ay hinto, huwag na lang kayo sumunod. Huwag na lang. Ngunit, ina-encourage niya ang mga mananampalataya na sumunod sa Kanya at mag-persevere. Manatili. Kaya nga pinaalam niya sa mga unbeliever what is to follow Jesus. At wag na nilang subukan pa kung hindi sila mananatili. Ipinaalam din po niya sa mga mananampalataya what is involved in following Jesus so that we don't end up falling away. Baka sa atin po maraming beses tayo nag-isip na ayoko na, quit na ako, nakakapagod.
this is the message for us. We must persevere. Kailangan tayo magpatuloy. When you know, kung naintindihan mo ang desisyon na gagawin mo, yun ang uhubog na yung karanasan. If you know, yung desisyon na yon na magpe-persevere ka, yun ang uhubog sa ating karanasan, mananatili tayo. But if we don't know, kung hindi natin alam kung ano itong ating kinaharap, mahihirapan tayo. Tandaan po natin, expectations shape experience. And when you know the cost involved in following Christ, binanggit ko po kanina, cost po hindi risk. There is no risk in following Christ. Kapag alam mo yung cost na yon, there's a better chance of persevering. Mas makakapagtiis tayo kasi alam natin. Kaya nga ang dalawang ilustrasyon na ito ay nagtuturo ng pag-intindi sa hinaharap. Nais ni Jesus na magkaroon tayo ng pangunawa upang hindi tayo matulad doon sa isang taong nabigong magtayo ng tore. Sa halip, gusto niya magkaroon tayo ng pananaw sa kinabukasan katulad ng hari na nagpag-ayos ng maaga at hindi nalalaban pa para sa kapayapaan. At ito po ang sinasabi ng Panginoon Jesus bilang kanyang mga tagasunod. Unless you place me as the first priority over every other priority in your life, you cannot be my disciples. Ulitin po natin. Ito po sinasabi ng Panginoon Jesus, unless you place me as the first priority over every other priority in your life, you cannot be my disciple. Para sa ating lahat po, ang mga salitang ito, hindi natin maaaring pagbawalang bahala ang epekto nito sa ating buhay Kristiyano. Kaya nga po, consider ahead of time whether or not you are willing to become His follower. It will take everything you have and more. Bawat desisyon ng iyong buhay sa inaharap, nagpapahayag ko ng uri ng tagasunod ka. Kaya hanggat maaga pa, magdesisyon ka na. Hindi pwede ang kalahati. It must be all or nothing. Malinaw po. Hindi pwedeng kalahati. It must be all or nothing. In fact, yung word po na maaga pa, hindi na po nababagay sa panahon natin, mga kapatid. Yung sabi mo, maaga pa naman. Yung hari parating, malapit na. Malapit na. Baka ma-delay tayo sa paghingi ng terms of peace sa Kanya. Nakikita po naman natin takbo sa mundo ngayon. War between Israel and Hamas. Nakaamba na rin ang mga Lebanon at ang Iran. Nandyan po ang sunod-sunod na paglindol. Afghanistan. 2 beses naglindol sa loob ng isang araw. Ito po yung nangyari itong mga October lang po 2023. Ang yung cholera outbreak sa Sudan. Storm na Daniel po sa Morocco, earthquake, floods sa Brazil, Liberia, Bangladesh, Kyrgyzstan, dengue outbreak sa Guatemala, marami pa po. Sunod-sunod yun. Sunod-sunod po yun. Kahit hindi na po maaga pa, baka yung iba malate na, kakaisip kung makikipag-ayos ba sila o susunod ba, 100% ba o kalahati ba. Wala na po mga kapatid, hindi na tayo pwedeng mag-isip pa ng kalahati. It must be all or nothing na po ngayon. 100% na. Sunod-sunod na po mga birth pains mga kapatid. At ito po yung sinasabi sa Matthew chapter 24 verse 7. For nation will rise against nation and kingdom against kingdom, and there will be famines and earthquakes in various places. All these are but beginning of the birth pains. Alam ko, hindi ako makaka-relate doon sa mga buntis. Malaki lang ang tiyan ko, pero yung buntis, alam niyo pagka manganak na, pabilis yung birth pains. Yung birth pain niya, minsan, pagka 6 months pa lang, meron, ay sumisipa. Pagka malapit 8 months na, 9 months na, hindi lang sumisipa, tumatadyak na. Gusto nang lumabas,
malakas na ang birthday niya, sinusukat po yun ng doktor. Ito pong panahon natin mga kapatid. Hindi na po ito 6 months, 7 months. Palabas na. This is the end time. This is the end time. And I think we need to level up doon sa proper place of biblical Christianity. Masyado nang maraming distraction at magagandang bagay na umaagaw sa ating pagsunod kay Kristo. At ang ating pananampalataya ay nagiging ikalawa na lamang at hindi na makatotohanan. Ang nais ni Jesus sa lahat ng tagasunod ay ganap na katapatan. He will not tolerate rivals to His Lordship. King Jesus will not bow to you or me. We must bow to Him and swear allegiance. Ito po ang tawag na ito ng Panginoon Jesus sa atin bilang kanyang tagasunod ay napakaigpit. In fact, may isang pagkakataon na iniwan siya ng kanyang mga tagasunod. Sa John 6:66. 6:66 talaga nag-iwan. John chapter 6 verse 66. Ang sabi pong ganon, after this, many of His disciples turned back and no longer walked with Him. So Jesus said to the 12, do you want to go away as well? Mga kapatid, baka yun ang tanong sa atin. Gusto niyo po bang umalis na rin? Ang sabi gano'n, marami po yung tumalikod, umalis na. Ano po sabi ni Simon Peter? Napakaganda ng sagot ng Simon Peter. And I always love that word. Sabi niya gano'n, Lord, to whom shall we go? You have the words of eternal life, and we have believed and have come to know that you are the Holy One of God. You are the Holy One of God. Discipleship is a decision that demands the utmost seriousness and commitment. Be very, very sure you want to follow Jesus as His disciples. Balikan natin yung sinimulan natin kanina. Naging makatotohanan ba yung pasimulan yun sa buhay mo? Kung ikaw ay patuloy pang sumusunod sa Panginoon, let's persevere. The world is changing. Kung sino ng wicked, siya ng sinusuportahan. Kung sino ng righteous, siya ang sinasang tabi. Let's stay focused following the Lord Jesus Christ. Sumunod po tayo mga kapatid. Huwag tayo mag-alala. There is no risk. There's only cost. At yung cost na yon, God will bless us. Pagpapalain po tayo lagi ng Panginoon. Manalangin po tayo. Let's pray. Dakilang Diyos, salamat po ng marami. Totoo nga po, hindi po madali yung pagsunod. At totoo rin po, Panginoon, paminsan-minsan, may mga bagay na umaagaw sa aming pong pagsunod sa iyo. Doon po sa rich young ruler, yung kanyang kayamanan. Sa amin kaya, Panginoon, ano po yung sinasabi mo ngayon sa amin ngayong umaga? Is there something na dapat po namin, Panginoon, na iwanan? At talagang sabihin, Lord, ito po nakaka-disturbo na ito sa akin, sa aking pagsunod sa iyo. Iniiwan ko ito, Panginoon, sa iyong paanan. At marahil sinasabi mo rin sa amin, Panginoon, na sumunod ka, wag kang matakot. Persevere. Because I will never leave you nor forsake you. Katulad po ng sagot ni Peter, Lord, to whom shall we go? You have the words of eternal life. And we have believed and have come to know that you are the Holy One, the Holy God, One of God. Ikaw lamang ang Diyos. Panginoon, salamat po na marami. Tulungan mo po kami na lumakad ng tapat ng aming pong allegiance ay sa iyo lamang. Wala na iba. Rebuke us, O God, kung mayroong mga bagay na ginagawa kami na umahadlang sa aming pong maayos na pagsunod sa iyo. But Father, we pray that you will bless each one of us as we come to follow you with perseverance.
Pagpalain mo po, Panginoon, yung mga anak na lumalakad patuloy sa gitna ng problema, sa gitna ng mga kaguluhan, sa gitna ng mga bagay na umaahalo sa gawin yung aming pong pagsunod. Pero hindi po nagtatagumpay because we love following you. Salamat po, Diyos. Pagpalain po yung mga anak. Patuloy na kalakasan at biyaya mula sa iyo maranasan namin. In Jesus' name. Amen. Make us your showcase, an attraction for you, that others may see who you really are, and what you can do. And once they know you, they will love and serve you. God, oh God, bless the world through MCM as we gather to grow and scatter to soar. Your kingdom be established in our hearts and in our home. God, yes, dear God, bless the world through our hearts. Let our hearts be your service.